Ang Norway ay lumuhod sa pagsisisi. Ang kwento ng 48 oras na nagpabago sa pandaigdigang pamantayan. Ang Norway ay nagmakaawa, halos lumuhod sa matinding pagsisisi. 1 taon na ang nakalipas, sinabi nila ang mga salitang ito. Ang Pilipinas ay masyadong mahal. May kakayahan kaming bawasan ang gastos ng 32%, bakit pa namin ipagpipilitan? Ang isang pangungusap na iyon ay nagtapos sa 15 taong pagtutulungan. Ang Tsina ang pinili sa halip na Pilipinas. Eksaktong 1 taon pagkatapos, sa gitna ng karagatang Arctic, ang kanilang barko ay malapit ng sumabog. 32 mandaragat ang nakulong. Ang natitirang oras ay 48 oras na lamang. Hinanap nila ang buong mundo, ngunit walang teknolohiya na kayang lutasin ang problemang ito. Isang lugar lang ang mayroon. 3:00 ng madaling araw, sa Batangas, may isang tawag na pumasok. Parang awa nyo na. Tulungan ninyo kami. Ang Norway, na nagkanulo sa Pilipinas 1 taon na ang nakalipas, ay humihikbi habang nagmamakaawa. Ito ang kwento ng 48 oras bago lumuhod ang mga nagkanulo at ang kahangahangang pagbabago kung paano naging pandaigdigang pamantayan ang kalidad ng Pilipinas. Bago tayo magsimula, mangyaring mag-subscribe sa channel at mag-iwan ng like at magkomento ng Mabuhay Pilipinas upang magbigay suporta. 1 taon na ang nakalipas. Sa silid pulungan ng Manila Shipbuilders sa Batangas, may tanawin ng isang dambuhalang daungan mula sa bintana. 3 LNG carrier na may habang lampas 300 metro ang sabay-sabay na ginagawa. Nagliliparan ng asul na apoy ng welding at ang mga crane ay walang tigil sa pagkilos. Habang pinagmamasdan ko ang eksenang iyon, nakaramdam ako ng malaking pagmamalaki. 15 taon na. 15 taon mula nang magsimula ang pagtutulungan sa pagitan ng Nordic Energy at ng Manila Shipbuilders. Sa loob ng panahong iyon, nagtayo kami ng 47 LNG carrier para sa kanila. Walang kahit isang aksidente sa kaligtasan ang nangyari. Hepetan, nandyan na po ang mga tao sa Nordic Energy, sabi ni Jun Reyes. Ang aking nakababatang kasamahan. Lumingon ako. Bumukas ang pinto ng silid pulungan at pumasok ang mga pamilyar na mukha. Ngunit ang atmosfera ay iba sa dati, tila may tensyon. Lalo na ang mukha ni G. Eric Solheim, ang kanilang department head, ay seryosong seryoso. Bagamat higit 10 taon na kami nagtatrabaho ng magkasama, hindi niya ako kayang tingnan ng diretso sa mata. Eric, matagal-tagal na, sabi ko at iniabot ang aking kamay. Hepetan, matagal na rin. Kumamayan siya pabalik ng may pag-aatubili. Ang palad niya ay basa ng pawis. Ano ang sadya ninyo ngayon? Tungkol ba ito sa bagong order? Iyan na nga, may gusto sana kaming sabihin sa inyo. Nag-aalangan siyang sumagot. Malinaw na mayroon siyang hirap sabihin. At mula sa likod niya, pumasok ang isang lalaking hindi ko pa nakikita. May buhok siyang blonde. Matalim ang tingin. At ang suot niyang damit ay malinaw na high-end na tailor-made at kumikinang ang mamahaling relo sa pulso niya. Ang gilid ng kanyang labi ay nakaangat na nagbibigay ng aroganteng impresyon. Terje Hals, ang bagong CFO, pakilala niya sa sarili. Hindi siya nag-alok ng pakikipagkamay. Sige po, ako si Ricardo Tan. Ngunit sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng kutob. Hindi maganda ang pag-uusapan namin ngayon. Subalit hindi ko inakala na ganito kalala. Diretso na ako, sabi ni CFO Terje Halse at inilapag ang isang tumpok ng dokumento sa mesa. Nagpasya ang Nordic Energy na palitan ng supplier ng LNG carrier para sa mga susunod na order. Naging tahimik ang silid. Palitan? Ibig sabihin, hindi ko masyadong maintindihan. Nag-alangan ang aming sales executive. Iyan mismo ang ibig sabihin. Nagpapasalamat kami sa 15 taon ng pagtutulungan. Ngunit naniniwala kaming panahon na para maghanap ng bagong direksyon. Walang emosyon ang boses ni CFO Terje Hals. Para bang nagkukuwento lang siya tungkol sa panahon. Mawalang galang na po, sumingit ako sa usapan. Sa loob ng 15 taon, wala kaming kahit isang aksidente. Ang lahat ng 47 barko ay na-i-deliver sa oras at 0 ang reklamo sa kalidad. Kung ganoon, bakit bigla-bigla ang pagpapalit? Ano ang rason? Rason? Siyempre, mayroon. Tiningnan ako ni CFO Terje Hals ng diretsyo. Hindi ko malilimutan ang tingin na iyon. Para siyang nakatingin sa isang calculator. Napakalamig. Gastos, Hepetan. Kumuha siya ng isang dokumento at ipinadula sa mesa.
Ito ay 32% na mas mura kumpara sa Manila Shipbuilders. Kung mag-order kami ng 3 barko taon-taon, malaking halaga ang mababawas. Kinuha ko ang dokumento. Ito ay isang quotation mula sa isang shipyard sa China. Sa China? Pagkakatiwalaan ninyo ang LNG carrier sa isang shipyard sa China? Biglang lumakas ang boses ko. Oo. May problema ba? Kung may problema, alam ba ninyo kung ano ang LNG carrier? Hindi lang ito basta barko na nagdadala ng liquefied gas. Nagalit ako. Nagdadala ito ng liquefied gas sa 160 cents sea habang tumatawid sa karagatan. Kahit kaunting mali sa welding, kahit kaunting mali sa alloy ratio, ilang dosenang buhay ang mawawala agad. At ipagkakatiwala ninyo iyon sa Sina dahil lang sa 32% na mas mura? Hepetan, itinaas ni CFO Terje Hals ang kamay at pinutol ang aking pananalita. Naiintindihan ko ang inyong emosyon. Ngunit nagbago na ang panahon. Nagbago ang panahon? Parang sinasabi ninyo na nagbago ang batas ng pisika na ang 160 TDS A ay naging 160 T? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Tumayo siya at naglakad patungo sa bintana. Habang nakatingin sa aming daungan, sinabi niya, ang mga shipyard sa China ay mayroon na ngayong lahat ng internasyonal na sertipikasyon. Hindi na sila ang China noong una. Hindi sertipikasyon ang lahat, tutol ko. Kung hindi, ano ang lahat? Karanasan, know-how, ang welding ng cryogenic tank ay hindi pinapayagan ng 0.1 mm na pagkakamali. Ito ay hindi pinapatunayan ng isang sertipiko, kundi posible lamang sa pamamagitan ng know-how na naipon sa loob ng ilang dekada. Kaya ba mataas ang gasto sa Pilipinas? Dahan-dahang lumingon si CFO Terje Hals. Alam ba ninyo kung bakit 30 taon nang walang aksidente ang Pilipinas? Dahil sa overdesign? Ngumisi siya sa sinabi ko. Overdesign? Iyan ba ang tawag ninyo dyan? Alam ko, ang Pilipinas ay nagpapatupad ng sariling pamantayan na mas mahigpit kaysa sa internasyonal na pamantayan. Kaya tumataas ang gastos. Iyan ang sikreto ng kaligtasan. Hindi. Mariin niyang sinabi. Iyan ang simbolo ng kawalang kahusayan. Natahimik ang silid. Hepetan, mag-usap tayo gamit ang numero. Bumalik si CFO Terje Hals sa mesa. Ang Pilipinas ay nagtatakda ng nilalaman ng nikel ng 5% na mas mataas kaysa sa internasyonal na pamantayan, tama ba? Oo, tama. Gumagamit din kayo ng 15% na mas maraming reinforcement. Tama ba iyon? Oo, tama iyon. Doblehin din ninyo ang pagsusuri sa welding. At lahat ng iyon ay nagdaragdag ng gastos. Ang lahat ng iyon ay nagliligtas ng buhay. Tugon ko. Buhay? Oo. Ang buhay ng mga mandaragat. Ang mga sumasakay sa LNG carrier ng Pilipinas ay naglalayag ng may kapayapaan ng loob dahil alam nilang ligtas ang kanilang barko. Ngunit hindi niya iyon pinakinggan. Ang katotohanang walang aksidente sa loob ng 30 taon ay nangangahulugan din na ang karagdagang gastos na iyon ay nasayang sa loob ng 30 taon. Kahit wala ang overdesign ninyo, hindi pa rin sana nangyari ang aksidente. Sa sandaling iyon, napagtanto ko, walang alam ang lalaking ito tungkol sa barko. Walang alam tungkol sa ibig sabihin ng paglalayag ng 32 mandaragat nang nakataya ang kanilang buhay. Para sa kanya, ang LNG carrier ay numero lamang. Numero sa quotation, numero sa financial report. Terje, sabi ko sa huli, magagalang ka. Magagalang ako? Ano ang paggagalang ko? Kapag nangyari ang aksidente sa barkong ginawa ng shipyard ng China, doon ka magsisisi. Habang inaayos ang kanyang mga dokumento, sumagot siya. Mukhang labis na pag-aalala lang iyan ng isang inhenyero, Hepetan. Hindi mo na kailangang mag-alala. At umalis siya sa silid. Si G. Eric Solheim lang ang naiwan sandali. Lumapit siya sa akin at bumulong. Patawarin ninyo ako, Hepetan. Tutol ako, pero wala akong nagawa. Puno ng pagkakasala ang mukha niya. Desisyon ito ng headquarters. Si CFO na ang may kontrol sa lahat, ang cost reduction ang pinakamataas na prioridad. Naiintindihan ko, Eric. Hindi mo kasalanan. Tumango ako ng tahimik. Pero Hepetan, maaari ba akong magbahagi ng isa pang bagay? Ano iyon? Nag-aalala rin ako. Pumunta ako sa shipyard ng China. At ano ang nakita mo? Masyadong walang karanasan ng mga welder. Marami sa kanila ang unang beses palang nagtatrabaho sa cryogenic. Biglang kumabog ang dibdib ko. Iniulat mo ba ito sa headquarters? Oo, pero alam ba ninyo kung ano ang sinabi ng CFO?
Ang boses ni Eric ay nagtataka. Sinabi niya, lahat naman ay nagsisimula. Ganoon din ang Pilipinas noong una. Lumapit ako sa bintana at tumingin sa daungan. 30 taon. 30 taon ang inabot para maging pinakamalakas ang Manila shipbuilder sa LNG carrier. Ang pawis, luha, pagkabigo, at tagumpay na naranasan ng aming mga nauna, lahat iyon ay naipon at nagbunga ng kasalukuyang teknolohiya. At iyon ay binaliwala sa isang pangungusap. Lahat naman ay nagsisimula. Mahigpit kong kinuyom ang aking kamao. Makalipas ang 2 linggo, nasa headquarters ako ng Nordic Energy sa Oslo, Norway. Naisip ko na ito na ang huling pagkakataon. Pupuntahan ko sila ng direkta at kukumbinsihin. Hindi na uunawaan ng mga executive ang teknolohiya. Kaya kailangan kong ipaliwanag. Ang taglamig sa Oslo ay matindi. Nang tumayo ako sa harap ng gusali ng headquarters, malamig na kumikinang ang logo ng Nordic Energy. Hepetan, oras na po. Sige, tara na. Sumakay ako sa elevator kasama ang staff. Ika, 20 palapag. Silid pulungan ng mga executive. Pagbukas ng pinto, nakita ko si CFO Terje House na nakaupo. Sa tabi niya ay si CEO Olaf Bergen at ilang executive. Magandang pagdating, Hepetan. Formal na bati ng CEO. Salamat. May mahalaga akong gustong pag-usapan ngayon. Inilabas ko ang inihanda kong presentasyon. Ito ay impormasyon na personal kong kinumpirma tungkol sa teknolohiya ng shipyard ng China. Maaari po ba akong humingi ng 5 minuto? Sige, magsalita ka. Tumango ang CEO. Kumunot ang noo ni CFO Terje House. Ipinakita ko ang unang slide sa screen. Ito ang kasalukuyang kalagayan ng welding equipment sa Dalian Shipyard ng China. Iniulat na mayroon silang automatic tungsten TIG 500 series na mahalaga para sa cryogenic welding. Tama ba? Tama. Sagot ni CFO Terje House. Ngunit kinumpirma ba ninyo ang kasaysayan ng calibration ng mga kagamitang ito? Calibration? Natahimik ang silid. Ang huling calibration ay 11 buwan na ang nakakaraan. Ang cryogenic welding equipment ay dapat i-calibrate ng hindi bababa sa 1 beses bawat 3 buwan. Iyan ang internasyonal na pamantayan. Tumingin ang CEO kay CFO Terje House. Kinumpirma ba ito? Iyan ay problema na dapat pangasiwaan ng shipyard. Hindi yata kailangan na isa-isahin namin iyon. Medyo nagpanik si CFO Terje House. Iyan ang problema. Nagpatuloy ako. Ang mga shipyard sa Pilipinas ay nangangasiwa nito ng independently. Kahit hindi hiningi ng client. Sa Pilipinas, ginagawa namin ang calibration buwan-buwan. Dahil iyon ang dapat. Buwan-buwan? Opo, buwan-buwan. Ipinakita ko ang pangalawang slide. Ito ang kalagayan ng kwalifikasyon ng mga welder. Sa shipyard ng Sina, mayroong 47 welder na may sertifikasyon para sa cryogenic welding. Sa kanila, 3 lang ang may 5 taon o higit pang karanasan. 3? 3 lang ba? Tanong ng CEO. Opo. Ang natitirang 44 ay lahat ay may wala pang 1 taong karanasan. Karaniwan, higit 60 welder ang inilalagay sa isang LNG carrier. Sa sitwasyong 3 lang ang may 5 taon o higit pang karanasan, paano nila mapapangasiwaan ng kalidad? Siyempre, sinanay ang mga baguhan, tutol ni CFO Terje House. Pagsasanay? Anong uri ng pagsasanay? Siyempre, pagsasanay tungkol sa cryogenic welding. Ilang oras ng pagsasanay ang natanggap nila. Iyan, kailangan kong kumpirmahin. Kinumpirma ko na, 40 oras. Sinabi ko at ipinakita ang isang slide. Ang oras ng pagsasanay para sa cryogenic welder sa Pilipinas ay minimum na 2,000 oras. At pagkatapos nito, magtatrabaho pa sila bilang assistant sa ilalim ng senior welder sa loob ng 5 taon. 40 oras at 2,000 oras? Alin ang mas ligtas? Lumakas ang boses ko. 160 TTDESes. Kung may 0.1 mm na pagkakamali sa welding, magbabago ang shrinkage rate ng metal sa napakalamig na temperatura. Kung tumagas ang gas sa gap na iyon, agad itong magiging gas. Alam ba ninyo kung ano ang vaporized natural gas? Natahimik ang silid. Bomba. Kung 170,000 metro kubikong sasabog ng sabay-sabay, matutunaw ang mga bagay sa loob ng 500 metro. Namutla ang mukha ng CEO. Hepetan, hindi ba masyadong exaggerated ang inyong sinasabi? Mayroon na bang nangyaring ganoong aksidente? Mayroon. Ipinakita ko ang pangatlong slide. Ang aksidente ng LNG carrier. Ang El Paso Turquesa.
Mga 45 taon na ang nakakaraan. Gas leak dahil sa depekto sa welding at pagkalmat ng tank. Mabuti na lang at na-detect ng maaga, kaya naiwasan ang malaking trahedya, ngunit naideklara itong total loss. 45 taon na ang nakakaraan. Hindi ba bago pa iyon ang modernong teknolohiya? Sabi ni CFO Terjehals. Gaano nakalaki ang inunlad ng teknolohiya mula noon? Iba na ang panahon ngayon. Tama kayo, sagot ko. Umunlad ang teknolohiya. Ang teknolohiya ng Pilipinas ang umunlad. Kaya 30 taon kaming walang aksidente. Hindi ang teknolohiya ng Tsina ang umunlad. Matagal na katahimikan ang bumalot sa silid. Tumingin ang CEO kay CFO Terjehals. Terje, ano sa tingin mo? Tumayo si CFO Terjehals. Naglakad siya patungo sa screen. Hepetan, salamat sa inyong passionate presentation. Mayroon kayong matinding pagmamalaki sa shipbuilding industry ng Pilipinas. Nagbago ang tono niya, may bahid ng pangungutya. Hindi iyan pagmamalaki. Iyan ang katotohanan. Maaring, ngunit ang negosyo ay hindi ginagawa gamit ang emosyon. Ginagawa ito gamit ang numero. Ipinakita niya ang sarili niyang slide. 32% na pagbawas sa gastos kumpara sa shipyard ng Pilipinas. 3 barko ang katumbas ng 4.8 bilyon taon-taon. 48 bilyon sa loob ng 10 taon. Alam ba ninyo kung ano ang magagawa namin sa perang iyon? Hindi ito tungkol sa pera. Pera ang lahat, Hepetan. Mariin niyang sinabi. Alam ba ninyo kung ano ang gusto ng mga shareholder? Kita, syempre, ang kaligtasan niyon ay dapat pangalagaan. Ngunit ang cost reduction ay dapat habulin pagkatapos. Dapat pangalagaan? Nanginginig ang boses ko. Hindi ba ninyo nakita ang ipinakita ko? Kagamitan na walang calibration? Mga welder na walang karanasan? Sasabihin ba ninyo na ligtas ang barkong ginawa sa ganoong lugar? Ang shipyard ng Tsina ay may internasyonal na sertipikasyon? Ang sertipikasyon ay ang minimum na pamantayan. Sigaw ko, ang Pilipinas ay nagtatakda ng safety margin sa itaas niyan. Iyan ang tinatawag ninyong overdesign? Iyan ang sekreto ng 30 taon na walang aksidente. Ngumisi si CFO Terjehals. Hepetan, alam ba ninyo kung ano ang sinasabi ng mga insurance company? Ang premium ng LNG carrier ng Pilipinas ang pinakamababa sa mundo. Dahil 30 taon na walang aksidente. Lumapit siya sa akin, pero walang sino man ang nakakaalam kung dahil ba iyon sa overdesign ng Pilipinas o dahil lang sa swerte. Kung hindi rin magkakaaksidente ang barko ng Tsina, hindi ba mas efficient iyon? Napipi ako. Talagang wala siyang alam. Buong puso kong naisip iyon. Terje, sinabi ko sa huli, hindi ako pumunta rito ngayon para manalo ng contract. Pumunta ako para magbigay babala. Babala? Anong babala? Kapag gumawa kayo ng LNG carrier sa Tsina, magkakaroon ng aksidente. Hindi ko alam kung kailan, pero tiyak na mangyayari. Sino ang mananagot sa panahong iyon? Nagkibit balikat si CFO Terjehals. Kapag dumating ang oras, pag-iisipan natin iyon. Sa ngayon, ang cost reduction ang pinakamataas na prioridad. Inayos ko ang aking mga dokumento at tumayo. Magagalang ka, sinabi niya sa aking likod. Lahat ng inhinyero ay ganyan ang sinasabi. Ngunit sa ngayon, wala pa akong pinagsisisihan. Paglabas ko ng silid, nagtama ang aming paningin ni G. Eric Solheim, bumulong siya. Patawarin ninyo ako, Hepetan. Tumango ako at lumabas sa gusali. Malamig ang hangin sa Oslo. Ngunit ang puso ko ay mas malamig pa. Pagkalipas ng 3 buwan, isang malaking seremonya ang ginanap sa Dalian Shipyard sa China. Nakita ko ito sa balita. Ang CEO ng Nordic Energy, si Olaf Bergen, ay dumalo mismo at nag-cut ng ribbon. Si CFO Terjehals ay nakangiti sa tabi niya. Taos-puso kaming bumabati sa Nordic Energy at Dalian China Industry sa kanilang makasaysayang pagtutulungan. Ang kasunduang ito ay magsisilbing stepping stone para sa panibagong pag-unlad ng 2 panig. Umalingaw-ngaw ang boses ng news anchor sa opisina. Pinatay ko ang monitor. Hepe, ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Jun Reyes. Ang aking nakababatang kasamahan. Ayos lang. Hindi naman natin problema iyan. Sumagot ako ng kalmado. Ngunit ang totoo, hindi ako ayos. Ang relasyon na binuo namin ng may dedikasyon sa loob ng 15 taon ay naglaho sa isang iglap. Sa harap ng numerong 32%. Sabi ni June. Oo, may kakilala po ako sa shipyard na iyon.
Kakilala? Sino? Ang batchmate ko sa kolehiyo na nakadeploy doon bilang inspector ng Singapore Classification Society. Tinaas ko ang mukha ko. May narinig ka ba? Tumingin si June sa paligid at nagpababa ng boses. Ito ay unofficial na usapan, pero tila may kakaiba. Kakaiba? Ano ang ibig mong sabihin? Ang quality inspection record ng welding ay paulit-ulit na binabago raw. Ang mga hindi pumasa sa unang inspection ay biglang nagiging pasado sa re-inspection. Lumaki ang mga mata ko. Re-inspection? Sino ang gumagawa? Ito ay ginagawa raw ng internal quality management team, hindi ng external inspector. Mga taong may conflict of interest. Hinawakan ko ang aking baba. Wala bang whistleblower? Mayroon. Pero hindi sila madaling magsalita. Takot sila sa pagganti. Nag-isip ako sandali. Ang pangalan ng kaibigan ko ay Li Wei. Chinese-American siya. Pero matino siyang tao. Nag-iingat lang dahil nasa China ang pamilya niya. Sige, kunin mo muna ang contact number niya. Masusunod po. Pagkalipas ng 6 na buwan, ang unang LNG carrier ay inilunsad sa Dalian Shipyard. Gumawa ng malaking publicity ang Nordic Energy. Mga salitang tulad ng bagong panahon, pagsasama ng kahusayan at inobasyon ng bumalot sa media. Pinanood ko ang balita. Nang may pag-aalala. Ngunit wala akong magawa. Wala kaming magawa. Lumipas ang 1 taon. At dumating ang araw na iyon. 3:00 ng madaling araw. Tumunog ang cellphone ko na natutulog ako. Isang hindi pamilyar na international number mula sa Norway. Hello? Narinig ko ang nanginginig na boses. Hepetan, ako ito. Si Eric ito. Eric? Anong nangyari sa ganitong oras? Hepe, may malaking problema. Nanginginig ang boses niya. Anong problema? Anong nangyari? Nag-aksidente ang barko namin sa Arctic. Tumalon ako mula sa kama. Aksidente? Anong aksidente? May lamat sa tangke. Ang presyon ay patuloy na tumataas. Kung hindi namin maagapan sa loob ng 48 oras, sasabog ito. Hingal na hingal siya. 32 tao ang sakay. Napahinto ako sa paghinga. At tinawagan mo ko? Hepetan, parang awa nyo na. May halong luha ang boses ni Eric. Tulungan ninyo kami. Kayo lang ang makakalutas sa problemang ito. Tumingin ako sa bintana. Madilim pa sa labas. Sumagi sa isip ko ang salitang narinig ko sa Oslo 1 taon na ang nakalipas. Wala na ba tayong katapusan sa labis na pag-aalala ng mga inhenyero? Kapag dumating ang oras, pag-iisipan natin. Dumating na ang oras na iyon. Bumalik sa amin ang mga nagkanulo. Eric, dahan-dahan kong sinabi. Ano ang sinasabi ni CFO Terje Hals ngayon? Matagal na katahimikan ang bumalot. Iyan na nga. Hirap na nagbukas ng bibig si Eric. Gusto ni CFO Terje Hals na siya mismo ang magmakaawa. Ano? Naghihintay siya ngayon. Maaari ko po bang i-connecta ang tawag? Nag-isip ako sandali. Ang aroganting boses na nagsabi na over-design ang kaligtasan, 1 taon na ang nakalipas. I-connecta mo. Makalipas ang ilang sandali, narinig ko ang pamilyar na boses. Ngunit ibang-iba sa boses niya, 1 taon na ang nakalipas. Hepetan, basag ang boses ni CFO Terje Hals. Sige, parang awa nyo na. Tulungan ninyo kami. Hindi ako nagsalita. Tama kayo, Hepetan. Mali ako. Parang awa nyo na. Tulungan ninyo kami. Narinig ko ang pagikbi niya sa kabilang linya. Dahan-dahan akong nagsalita. 32 mandaragat, hindi ba? Opo, tama. Ang natitirang oras ay 48 oras. Pumikit ako. Ang mga nagkanulo sa amin. Ang mga nangutya sa amin. Ngayon ay lumuluhod sila. Ngunit may 32 buhay sa barkong iyon. Wala silang kinalaman sa desisyon ni CFO Terje Hals. Mga taong sumakay lang sa barko para gawin ang kanilang trabaho. May pamilya sila, may pangarap, at may bahay na babalikan. Dumilat ako. Sige ang sinabi ninyo. Aalis kami. Maghahanda na ako ng team ngayon din. Narinig ko ang pag-iyak sa kabilang linya. Maraming salamat, Hepetan. Talagang maraming salamat. Pinutol ko ang tawag at nagsimulang magbihis. Nagpadala ako ng text message kay June Reyes. Emergency call. Magtipon sa research center sa loob ng 30 minuto. Tumingin ako sa labas ng bintana. Dahan-dahang nagliliwanag ang langit. 48 oras. Aalis kami upang iligtas ang mga nagkanulo sa amin. Ibalik natin ang kwento sandali. 12 oras bago ako tumawag sa madaling araw.
sa Barents Sea, Arctic Ocean. Ang LNG carrier ng Nordic Energy, ang Nordstar 3, ay nagdadala ng liquefied natural gas mula sa Yamal Peninsula ng Russia patungong Europa. Ito ang unang barko na ginawa sa Dalian Shipyard ng Tsina. 1 taon na ang nakalipas. Si Captain Olenyel ay isang veterano na may 30 taong karanasan. Nang gabing iyon, naghahanda siya para sa paglalayag sa gabi sa bridge. Kapitan, weather report. May papalapit na low pressure area mula sa hilagang kanluran. Lalo ki ang galumpak kalipos. NG-6 na oras. Tumango ang kapitan. Sige, panatilihin ang ruta at babalaan ng mga tripulante. Isa itong karaniwang gabi. Ang paglalayag sa Arctic ay palaging mahirap. Ngunit para sa 30 taong karera niya, ito ay karaniwan lang. Ngunit ng gabing iyon, nagsimulang mangyari ang hindi karaniwan. Hating gabi, si Emil, ang engineer na nagbabantay sa engine room, ay nakarinig ng kakaibang tunog. Kiiisang matinis na tunog na parang may metal na nababaluktot. Tinanggal ni Emil ang headphone at nagpaking. Ano iyon? Tila nagmumula ang tunog sa cargo. Kinuha niya ang flashlight at nagtungo sa inspection passage ng cargo hold. Ang cargo ng LNG carrier ay may kakaibang istruktura. Upang makapag-imbak ng liquefied gas sa 162 asdres, mayroon itong maraming insulation layer at isang tangke na gawa sa special alloy. Ang istrukturang ito, na tinatawag na membrane type, ay may manipis na stainless steel sheet na nakatiklop sa anyong alon na idinisenyo upang makatiis sa pag-urong sa cryogenic na temperatura. Nang dumating si Emil sa inspection point ng unang tangke, lumakas pa ang tunog na kiii. Tinutukan ng kanyang flashlight ang panlabas na pader ng tangke. Ano ito? Mayroon itong frost sa ibabaw. Hindi ito dapat mangyari. Kung perpekto ang insulation, ang panlabas na pader ng tangke ay dapat manatiling temperatura ng silid. Ang pagkakaroon ng frost ay nangangahulugang may tumatagas na lamig. Namutla ang mukha ni Emil. Agad siyang kumuha ng radio. Bridge, narito ang engine room. May anomaly sa tank 1. Humihingi ako ng suporta sa kapitan. Dumating ang kapitan sa cargo hold makalipas ang 10 minuto. Sa panahong iyon, kumalat pa ang frost. Ano ba ito? Tumigas ang ekspresyon ng kapitan. May problema ba sa insulation? Hindi ko alam, ngunit tiyak na may tumatagas na lamig. Sa 30 taon niyang karera, hindi pa nakakita ang kapitan ng ganitong sitwasyon. O mas tumpak, hindi pa niya narinig. Dahil puro LNG carrier lang, nagawa ng Pilipinas ang sinakyan niya noon. Dalhin dito ang thermography camera. Dinala ng chief engineer ang thermography camera. Sa screen ng camera, ipinakita ang panlabas na pader ng tangke. Napatigil sa paghinga ang kapitan. Sa gitna ng screen, may mahabang asul na linya na patayo. Ang asul ay nangangahulugang napakalamig. Lamat? Bulong ng kapitan. May lamat ang tangke? Sa sandaling iyon, umalingaw-ngaw ang alarm sa buong barko. Breathe! Tank 1, pressure anomaly. Tank 1, pressure anomaly. Umandar ang automatic alarm system. Sumugod si Kapitan Ole sa bridge. Ang monitor ay nagpapakita ng presyon sa loob ng tangke. Ang normal na range ay 0.7 hanggang 1.0. Ang kasalukuyang numero ay 1.2 at ito ay patuloy na tumataas. 1.3, 1.4, P. Ay! Nagmura ang kapitan. Ang liquefied gas ay nagsisimula ng maging gas mula sa lamat. Ang gas ay lumalaki ng 600 beses sa volume kapag naging gas. Ang presyo na iyon ay patuloy na naiipon sa loob ng tangke. Agad na makipag-ugnayan sa headquarters. Sigaw ng kapitan. At lahat ng tripulante, emergency standby ngayon. Oslo, Norway, Nordic Energy Headquarters, Crisis Management Center, 3:00 ng madaling araw. Tumunog ang telepono ng staff. Hello Crisis Management Center. Narinig niya ang nag-aalalang boses ng kapitan sa kabilang linya. Ito ang Nordstar 3. May lamat sa tank 1. Tumataas ang presyon. Humihingi kami ng emergency assistance. Namuti ang mukha ng staff. Teka lang. Lamat? Sa LNG tank? Oo. Ang kasalukuyang presyon ay 1.5 at patuloy pa rin itong tumataas. Inihanda ng staff ang emergency contact. Sa kasaysayan ng Nordic Energy, ito ang unang aksidente. O mas tumpak. Hindi ito nangyari kahit minsan sa nakalipas na 15 taon noong pinapagawa pa nila ang barko sa Pilipinas. Pagkalipas ng 30 minuto,
Dumarating na ang mga executive sa Crisis Management Center. Kulay lupa ang mukha ni CEO Olaf Bergen. Si CFO Terje Hals ay tuluyan ng natulala. Iulat ang kasalukuyang sitwasyon, utos ng CEO. Tumayo si G. Eric Solheim, ang Maritime Safety Head, sa harap ng screen. Ang Nordstar 3 ay nasa 74 des Hilaga, 38 office silangan sa Barents Sea. May lamat na humigit kumulang 30 cm sa cargo tank 1 at ang presyon sa loob ay tumaas na sa 1.8. Anong level ang 1.8? Ang normal na range ay wala pang 1.0. Kapag lumampas ito sa 2.5, magsisimula ang fatal damage sa estruktura ng tangke at kapag lumampas sa 3.0, tumigil si Eric. Kapag lumampas sa 3.0, may panganib ng pagsabog. Natahimik ang silid. Ilang tripulante ang sakay? 32. Hinawakan ng CEO ang noo niya. Hindi ba natin sila maililikas? Ang lokasyon ng problema. Ang pinakamalapit na lupain ay Novaya Zemlya ng Russia. Ngunit higit 400 kilometers pa rin ang layo at ang kasalukuyang kondisyon ng dagat. Anong kondisyon ng dagat? Dahil sa low pressure area mula 6 na oras na ang nakakaraan, ang taas ng alon ay umabot sa 8 metro. Imposible ang paglapag ng helicopter. Ang pinakamalapit na rescue vessel ay aabot ng hindi bababa sa 36 oras. Ngunit, nanginginig ang boses ni Eric. Kung i-compute base sa kasalukuyang bilis ng pagtaas ng presyon, aabot ito sa critical point sa loob ng 48 oras. Si CFO Terje Hals ang unang nagsalita. Ibig sabihin, kung hindi maaayos ang tangke sa loob ng 48 oras, sasabog ito? Binalot ng katahimikan ng silid. Wala bang paraan? Tanong ng CEO. Paraan para pababain ang presyon sa tangke? Sumagot si Eric. Kung ilalabas ang gas, bababa ang presyon. Ngunit kung ilalabas ang 170,000 metro kubiko ng natural gas sa gitna ng Arctic, magdudulot ito ng malaking pinsala sa kalikasan. Bukod pa rito, kung magkakaroon ng static electricity sa proseso ng paglabas, maaari pa rin itong humantong sa pagsabog. Sumingit si CFO Terje Hals. Hindi ba pwedeng takpan na lang ang lamat sa pamamagitan ng welding? Umiling si Eric. Imposible. Ang temperatura sa loob ng tangke ay 160 degrees C. Hindi natin ito malalapitan gamit ang karaniwang welding. Kaya ano ang gagawin natin? Lumakas ang boses ni CFO Terje Hals. Kailangan natin ng teknolohiya na kayang magsara ng emergency sa cryogenic na kondisyon. Tulad ng special cryogenic welding o ultra low temperature epoxy system. Tumigil si Eric. May alam ka ba? Tanong ng CEO. Hirap na nagbukas ng bibig si Eric. Ang teknolohiyang iyon ay nasa isang lugar lang sa mundo. Saan? Ang tingin ni Eric ay napunta kay CFO Terje Hals. Sa Pilipinas. Sa Manila Shipbuilders. Natahimik muli ang silid. Nagiba ang mukha ni CFO Terje Hals. Pilipinas? Nagbibiro ka ba? Hindi ako nagbibiro. Mariing sinabi ni Eric. Ang cryogenic emergency sealing technology ay eksklusibong hawak ng Manila Shipbuilders. Ito ay teknolohiya na binuo ilang taon na ang nakakaraan pinagsama-samang special polymer at cryo-welding system na gumagana sa 160 degrees C. Wala na bang iba? Korea? Europa? Ang mga kumpanya sa Korea ay nagre-research ng katulad na teknolohiya, ngunit hindi pa ito commercialized. Walang ganoong teknolohiya sa Europa. Tumayo si CFO Terje Hals. Teka lang, maghanap ng ibang paraan. Ang Pilipinas lang ang hindi pwede. Bakit hindi pwede? Tanong ng CEO. Ikaw ang nagtapos ng kontrata, hindi ba? Namula ang mukha ni CFO Terje Hals. Iyon ay business decision, ngunit ang humingi ng tulong sa kanila ngayon. May email na dumating, sabi ng isang tao. Mula sa kapitan. Ang presyon ay lumampas sa 2.0. Binalot ng katahimikan ng silid. Dahan-dahang tumayo ang CEO. Terje, ano ang mas mahalaga, ang pride mo o ang 32 buhay? Hindi nakasagot si CFO Terje Hals. Eric, sabi ng CEO, makipag-ugnayan sa Pilipinas. Ngayon din, Batangas, Pilipinas. Manila Shipbuilders Cryogenic System Research Institute. 3:00 ng madaling araw. Tinanggap ko ang tawag ni Eric at nagbihis. Pagkalipas ng 10 minuto, kinausap ko si CFO Terje Hals. Ang aroganteng boses, 1 taon na ang nakalipas, ay wala na nanginginig, basag at halos iyak na. Sinabi ko na aalis ako,
Ngunit ang totoo, komplikado ang nararamdaman ko. Ang mga nagkanulo sa amin. Ang mga nangutya sa amin. Ang mga nagsabi na overdesign ang kaligtasan. Ngayon, lumuluhod sila at humihingi ng tulong. Nang dumating ako sa Research Institute, mailang researcher na ang nagtipon. Sina June Reyes, Benji Cruz, Micaela Mica Diaz, at katonying mga nakababatang kasamahan na ako ang nagturo. Hepe, narinig namin ang balita. Sabi ni June, nag-aksidente na ang barko ng Nordic Energy. Oo, lamat sa tank 1, tumataas ang presyon. Sasabog ito kung hindi maagapan sa loob ng 48 oras. Ang barko na iyon, sabi ni Benji, ang barkong gawa sa Tsina. Na kumuha ng kontrata natin noong 1 taon, tama ba? Tama. Kung gayon, bakit natin sila tutulungan? May halong galit ang boses ni Benji. Alam ninyo kung ano ang sinabi nila. Masyadong mahal ang Pilipinas. Overdesign. Sapat na ang China. Sinabi nila iyon at tinapos ang kontrata, hindi ba? Alam ko. Kaya bakit ngayon humihingi sila ng tulong? Iyan ang pinili nilang daan. Pinili nila ang mas mura at nag-aksidente. Bakit tayo ang aayos ng gulo nila? Tiningnan ko si Benji. Hindi siya nagkakamali. Ganoon din ang naisip ko. Benji, sabi ko. Alam mo ba kung ilang mandaragat ang sakay ng barkong iyon? Ilan po? 32. Tumingin ako sa labas ng bintana. Desisyon niya ng executive ng Nordic Energy, hindi desisyon ng mga mandaragat. Ang 32 taong iyon ay sumakay lang sa barko para gawin ang kanilang trabaho. May pamilya sila, may anak, at may bahay na babalikan. Nanahimik si Benji. Kung hindi tayo pupunta, mamamatay sila. Pero hepe. At may isa pa, lumingon ako. Ito ay pagkakataon din para sa atin. Pagkakataon? Tinitingnan tayo ng buong mundo kung paano kikilos ang Pilipinas. Kapag humingi ng tulong ang mga nagkanulo, ano ang pipiliin natin? Tumango si June. Ang hindi pagtulong ay paghihigante. Ang pagtulong ay dignidad. Tama. Tiningnan ko ang mga researcher. Kung pupunta tayo at ililigtas ang barkong iyon, malalaman ng buong mundo na ang teknolohiya ng Pilipinas ang kailangan. Na ang teknolohiyang tinawag nilang overdesign ang siyang magliligtas sa 32 buhay. Sandaling natahimik. Si Benji ang unang nagbukas ng bibig. Sige po, sumama ako, sabi ni Micaela. Maghahanda ako ng equipment. Kailangan natin ng CRUS system at cryo-welding kit, tama po? Oo, at thermography drone din. Kailangan nating suriin ng tumpak ang kalagayan ng tangke. Tanong ni June. Paano ang biyahe? Malayo ang Arctic. Tiningnan ko ang relo. 4:00 ng madaling araw. Sabi ng Norway. Maghahanda sila ng chartered plane sa NAIA. Mula doon, pupunta tayo sa Tromsø, Norway. At mula sa Tromsø, helicopter papunta sa site. Makakalipad bang helicopter? Sabi, malalaki ang alon. Ang lagay ng panahon ay pansamantalang gaganda pagkalipas ng 6 na oras. Susubukan nating samantalahin iyon. Tiningnan ko ang world map sa dingding. Batangas papuntang NAIA, 1 oras. NAIA papuntang Tromsø, 12 oras. Tromsø papuntang site via helicopter, 3 oras. Ang kabuuang oras ng biyahe ay hindi bababa sa 16 na oras. Sa 48 oras, 20 na oras ang gagastusin sa biyahe. Ang oras na magagamit namin sa site ay 32 oras. Hindi, kung isasaalang-alang ang safety margin, mga 20 na oras lang talaga. Wala tayong oras. Kumilos na kayo. Ayusin ang kagamitan sa loob ng 30 minuto. At aalis tayo. Nagkanya-kanya ang mga researcher. Naiwan ako ng mag-isa sandali sa opisina. Sa mesa, may larawan ng pamilya ang asawa ko at 2 anak. Kinuha ko ang cellphone ko. Hello? Ako ito. Nagising ba kita? Patawad. Ano? Bakit sa ganitong oras? May bigla ang business trip sa Norway. Sa Norway? Bigla? Oo. Emergency. Ikwento ko sa iyo mamaya. Delikado ba ang trabaho, Carding? Medyo, pero ayos lang. Babalik agad ako. Bumuntong hininga ang asawa ko. Mag-ingat ka. Bumalik ka ng ligtas. Oo. Sabihin mo sa mga bata na umalis ang tatay para sa isang trip. Pinutol ko ang tawag at pumikit sandali. 32 mandaragat. May pamilya rin sila. May asawa. May anak. At may naghihintay sa kanilang pagbabalik. Tulad ko.
Dumilat ako. Kailangan kong umalis. Naiya? 6:00 ng umaga. Ang chartered plane na inihanda ng Nordic Energy ay naghihintay. 5 engineer ang sumakay. Kasama ako. June Reyes, Benji Cruz, Micaela Diaz, at Katonying, ang veteran na cryo welding specialist. Ang kagamitan pa lang ay umabot na sa higit 2 tonelada. Cryo S-system, cryo welding kit, thermography drone, special cold weather gear, oxygen supply equipment. Pagkaalis ng eroplano, binuksan ko ang laptop. Kailangan kong i-analisa ang datos mula sa site na ipinadala ng Nordic Energy. Hepe, tingnan po ninyo ito. Sabi ni June na umupo sa tabi ko. Nakuha namin ang blueprint ng tangke, pero tila may mali. Ano? Dito. Ang arrangement ng reinforcement. Itinuro niya ang screen. Ikinunot ko ang noo ko. Iba ito sa orihinal na design. Opo. 18% na mas kaunti ang reinforcement kumpara sa internasyonal na pamantayan. 18%? Hindi ako makapaniwala. Imposible. Kahit para sa cost reduction, kung babawasan ng 18% ang reinforcement, babagsak ang structural stability. Tumango si June. Lalo na kapag umuurong ang metal sa cryogenic na temperatura. Ang reinforcement ang dapat magdi-disperse ng stress. Kung 18% ang kulang, magko-concentrate ang stress sa isang lugar. At iyon ang naging lamat. Malamang ang lamat ay nangyari sa lugar kung saan nag-concentrate ang stress. Bumuntong hininga ako. Ito ba ang kakayahan ng shipyard ng China? Hindi lang kasalanan ng China. Ang Nordic Energy ang humingi ng cost reduction. At ang shipyard ay nagbawas ng kung saan-saan upang matugunan niyon. At iyon ang humantong sa trahedyang ito. June, mayroon ka pa ba ng contact number ni Li Wei? Ang whistleblower na Chinese? Opo, mayroon pa. Bakit po? Makipag-ugnayan ka? Sa sitwasyong ito, baka kailanganin natin ng internal information. Masusunod po, ang eroplano ay lumilipad sa ulap. Mula sa bintana, nakikita ko ang pagsikat ng araw. Tiningnan ko muli ang datos. 48 oras. 40 oras na lang ang natitira. Kailangan naming magmadali. Lumipas ang 10 oras sa eroplano. Halos hindi ako natulog. Analisis ng datos. Pagpaplano ng operasyon. Simulation kasama ang mga miyembro ng team. Sa panahong iyon, madalas tumawag ang Nordic Energy. Hepetan, ang kasalukuyang presyon ay 2/4. Ang boses ni Eric ay lalong nag-aalala. Ang bilis ng pagtaas ay 0.05 bawat oras. Mabilis akong nag-compute sa isip ko. 2.4 hanggang 3.0 may 0.6 pa. Kung 0.05 bawat oras, aabot sa 3.0 sa loob ng 12 oras. Ngunit sa totoo, habang lumalaki ang lamat, mas bibilis ang pagtaas ng presyon. Gaano pa katagal bago kayo dumating sa site? 2 oras papuntang Tromso at 3 oras papuntang site via helicopter. Mga 5 oras pa. Mabuti na lang at gumaganda ang lagay ng panahon. Posible na ang paglipad ng helicopter. Sige, mag-uumpisa kami agad pagdating. Nang akmang puputulin ko ang tawag, nagsalita si Eric. Hepetan, maraming salamat. Sa pagpunta ninyo, natahimik ako sandali. Eric, hindi ba tutol ka sa pagpunta sa China? Opo, ngunit hindi ko napigilan. Hindi mo kasalanan, pero nakakahiya. Talaga, naputol ang tawag. Sa tabi ko, nagsalita si Benji. May konsensiya pala ang taong iyon. Mabait siyang tao talaga. Nauunawaan niya ang teknolohiya. Ang problema ay ang mga nasa itaas na numero lang ang nakikita. Lumapit si June. Hepe, nakausap ko si Li Wei. May shocking siyang sinabi. Nagpababa ng boses si June. Daya-daya raw ang alloy ratio na ginagamit sa welding sa Dalian Shipyard. Ano? Ang nilalaman ng nickel? Ang stainless steel para sa cryogenic ay dapat mayroong 9% o higit pang nickel, ngunit ang ginagamit daw nila ay 7% lang. Pumikit ako. Kung mababa ang nilalaman ng nickel, tumataas ang brittleness ng metal sa cryogenic na temperatura. Sa madaling salita, madaling mag-crack. May ebidensiya ba? Mayroon siyang internal document ang inspection record at ang actual component analysis result. Bakit hindi niya ito isinapubliko noon? Dahil nasa China ang pamilya niya. Takot sa pagganti. Hinawakan ko ang aking noo. 18% ang kulang sa reinforcement. Dinaya ang nilalaman ng nickel. Ang welding equipment ay walang calibration sa loob ng 11 buwan. At mga welder na wala pang isang taong karanasan ang nagtatrabaho. Hindi ito aksidente.
Ito ay isang time bomb na tiyak na sasabog. June, sabihin mo kay Liwei, kapag natapos ito, gusto kong magbigay siya ng opisyal na testimony. Poprotektahan namin siya. Masusunod po, nagsimulang bumaba ang eroplano. Parating na kami sa Tromso. Tromso, Norway. Isa sa mga lungsod na nasa pinakadulo ng hilaga sa mundo. Pagbaba namin ng eroplano, sinalubong kami ng napakalamig na hangin. Ngunit wala kaming oras para maramdaman ang lamig. Diretso kami sa heliport. Isang malaking transport helicopter na inihanda ng Nordic Energy ang naghihintay. Ikinarga namin ang kagamitan at umalis. Sa loob ng helicopter, nagbigay ako ng huling briefing sa mga miyembro ng team. Makinig kayo. Pagdating natin sa site, wala tayong oras. Agad tayong magsisimula ng trabaho. Opo. Una, iscan ang buong tangke gamit ang thermography drone. Kailangan nating malaman ng tumpak ang lokasyon at laki ng lamat. Pangalawa, depende sa kalagayan ng lamat, ito ang ating pangunahing plano. Nag-drawing ako ng diagram sa tablet. Unang stage, surface cleaning sa paligid ng lamat, gumamit ng special cleaning agent para sa cryogenic. Pangalawang stage, unang application ng CRU seal. Ito ay first aid upang pabagalin ang pagtaas ng presyon. Pangatlong stage, pagbubukas ng stop hole sa magkabilang dulo ng lamat para pigilan ang paglaki ng lamat. Pang-apat na stage, pagsasara ng tuluyan gamit ang cryo-welding. Ito ang pinakamahirap. Panlimang stage, pangalawang application ng CRU seal para sa finishing. Ang oras ng trabaho ay hindi bababa sa 2 oras bawat stage. Sa kabuuan, aabutin ito ng higit 10 oras. Ang natitirang oras natin ay mga 24 oras. Saktong-sakto, ngunit hindi imposible. Nagtanong si Micaela. Hepe, may isang problema. Ano? May limitasyon sa oras ng pagsusuot ng special cold weather gear sa 160 Sanansi na kapaligiran. Kahit gaano pa kagaling ang kagamitan, 2 oras lang ang limit. Higit pa roon, may panganib ng hypothermia. Alam ko, kaya magpapalit tayo. 5 tao, 2 oras bawat isa. Pero nag-aalala pa rin ako. Punong-puno ng pag-aalala ang mukha ni Micaela. Totoong delikado ang trabaho. Tiningnan ko ang mga miyembro ng team. Si June Reyes, 32, 2 taon ng kasal. Si Benji Cruz, 27, may girlfriend. Si Micaela Diaz, 29, ang pinakabata sa team. Si Katonying, 55, ang veteran welder, may anak na nag-aaral sa kolehiyo. Lahat sila ay may pamilya, may kinabukasan at may babalikan. Magsasalita ako ng tapat. Sabi ko, delikado ang trabahong ito. Magwe-welding tayo sa 162 the sea. Ang kaunting pagkakamali ay hahantong sa sunog. At ang malaking pagkakamali ay baka maging fatal. Nakatingin sa akin ang mga miyembro ng team. Kung may gustong umatras ngayon, sabihin ninyo. Hindi ko kayo pipilitin. Sandaling katahimikan. Si June ang unang nagsalita. Hepe, nang ikasal ako, nangako ako sa asawa ko. Ano? Na magiging mabuting tao ako. Hindi para maging mayaman o magtagumpay, kundi maging mabuting tao lang. Ngumiti siya. Kung pababayaan namin ang 32 tao, hindi iyon mabuting tao. Sabi ni Benji. Sasama ako. Medyo nagalit ako kanina, pero kapag iisipin ko, tama kayo Hepe. Walang kasalanan ng mga mandaragat. Tumango si Micaela. Ako rin. Kung aatras ako ngayon, pagsisisihan ko habang buhay. Tahimik na nagsalita si Katonying. Wala akong alam sa komplikadong bagay. Ang mga engineer ay dapat magsalita gamit ang teknolohiya. Tara na. Ngumiti ako. Sobrang swerte ko na kasama ko kayo. Salamat, mga kasama. Ang helicopter ay lumilipad patungong Hilaga. Sa labas ng bintana, ang walang katapusang karagatan. Ang Arctic Ocean ng karagatan na pinakamahirap talunin ng sangkatauhan. Sa gitna niyon, 32 buhay ang naghihintay. Lumalapit ang helicopter sa site. Nakita ko ang Nordstar 3 sa labas ng bintana. Ang dambuhalang katawan ay umaalog sa alon. Ngunit may kakaiba. Ano iyon? Bulong ni Benji. Mula sa itaas ng tangkuan sa gitna ng barko, may tumatayong puting usok. Boil of gas, sabi ni Micaela. Tumagas ang gas mula sa tangke. Baka mas malala ang lamat kaysa sa inaasahan. Kinagat ko ang labi ko. Lalo pang nagmamadali ang oras.
Lumapag ang helicopter sa deck ng barko. Pagbukas ng pinto, pumasok ang 30 Pardefos na hangin. Sa deck, ilang tripulante ang sumalubong sa amin. Si Kapitan Oliniel. Kayo po ba si Hepetan? Lumapit siya at iniabot ang kamay. Maraming salamat po. Sa pagpunta ninyo, una, ipaliwanag ang sitwasyon. Opo, dito po. Sinamahan kami ng kapitan sa bridge. Iba't ibang numero ang ipinapakita sa monitor. Ang presyon sa tank 1 ay 2.6 na ngayon. Ang haba ng lamat ay lumaki mula sa 30 cm. Naging 45 cm. Lumalaki ang lamat. Opo, at lalong bumibilis ang bilis. Tiningnan ko ang monitor. Ang pressure graph ay tumataas ng paunti-unti. Ang kalagayan ng mga tripulante? Mabuti na lang. Lahat ay ligtas. Ngunit nag-aalala sila. Ang mukha ng kapitan ay malinaw na nagpapakita ng pagod at takot. Kapitan, sabi ko, magsisimula na kami ngayon. Pakalmahin ang mga tripulante at ihanda ang emergency evacuation. Evacuation? Para sa pinakamasamang sitwasyon. Kung magkaroon ng pinakamasamang sitwasyon, baka kailangan nating ilikas sa mga tripulante gamit ang lifeboat. Naiintindihan ko. Tumango ang kapitan. Dinala ko ang team sa cargo tank 1. Pagpasok namin sa inspection passage ng tangke, nagbago ang hangin. Ang napakalamig na hangin ay bumalot sa buong katawan. Ihanda ang thermography drone. Inilabas ni Micaela ang drone. Nagsimulang iskan ng drone ang panlabas na pader ng tangke. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas ang resulta sa tablet. Hepe, may mali. Tumigas ang mukha ni Micaela. Tingnan po ninyo ito. Tiningnan ko ang screen. Hindi lang isa ang lamat. Bukod sa pangunahing lamat, kumalat sa paligid nito ang maliliit na lamat na parang bahay gagamba. Malala ito. Mga stress crack po. Kumalat ang stress mula sa pangunahing lamat at nagbunga ng secondary crack. Nagmura si Katonying. Ay, hindi na ito gagana sa orihinal na plano. Bakit? Kahit isara natin ang pangunahing lamat, walang silbi. Kung ganyan karami ang secondary crack, dyan naman sasabog ulit. Pumikit ako. Kailangan kong ayusin ang aking isip. Ang orihinal na plano ay isara ang pangunahing lamat. Ngunit ngayon, kailangan din naming asikasuhin ang secondary crack. Ang dami ng trabaho ay triple. Hindi tayo magkakaroon ng oras. Bulong ni June. Hindi aabot. Kailangan natin ng 30 oras para asikasuhin ang lahat ng ito. Ang natitirang oras natin ay 20 oras lang. Tiningnan ko ang panlabas na pader ng tangke. Sa likod ng puting frost, may 170,000 metro kubiko ng liquefied gas. Kung mabibigo kami, mamamatay kaming lahat kaming 5. At ang 32, kailangan nating maghanap ng ibang paraan. Sabi ko. Mayroon ba? Mag-isip tayo. Masyadong matagal ang isa-isang pag-aayos ng secondary crack. Kung ganoon, tiningnan kong muli ang video ng drone. Ang pattern ng lamat, ang daloy ng stress. May nakita ako. Teka lang, ang secondary crack ay may pattern. Pinalaki ko ang screen. Tingnan ninyo, lahat ay nagmumula sa pangunahing lamat. Ibig sabihin, ang pangunahing lamat ang dahilan at ang secondary crack ang resulta. Alam namin iyon. Pero kung maaari nating isara ng tuluyan ng pangunahing lamat, kasabay ng pagdidisperse ng stress na dispersyon. Oh, lumalaki ang secondary crack dahil nagko-concentrate ang stress. Kung ilalabas natin ang stress na iyon sa ibang lugar. Lumaki ang mga mata ni Katonying. Stress dispersion patch? Narinig ko lang iyan sa theory. Binuo namin iyan. Hindi pa namin nasubukan sa aktual na operasyon. Pero binuksan ko ang isang kahon ng kagamitan. Sa loob, may silver patch, CRU patch, isang special patch na nagdi-disperse ng stress sa cryogenic na kapaligiran. Teknolohiya na binuo ng aming institute sa loob ng 3 taon. Kung ididikit natin ito sa magkabilang gilid ng pangunahing lamat, di-disperse ang stress papunta sa patch. Kung ganoon, hihina ang puwersa sa secondary crack. Kung hihina, titigil ba ang paglaki ng lamat? Hindi titigil, pero babagal ng sobrang bilis. Sa panahong iyon, isasara natin ang pangunahing lamat at ang natitira ay first aid gamit ang CRU seal. Nagtinginan ang mga miyembro ng team. Kaya ba natin? Sa totoo lang, hindi ko alam. Ngayon lang natin ito susubukan. Ngunit, tiningnan ko ang mga miyembro ng team. Wala tayong ibang paraan kung mananatili tayo sa planong ito.
hindi tayo aabot sa oras. At kung hindi, 32 tao ang mamamatay. Sulit itong subukan. Tumango si June. Gawin natin. Sige, babaguhin ang plano. Unang stage, idikit ang CRO patch sa paligid ng lamat para i-disperse ang stress. Pangalawang stage, unang application ng CRU seal sa lamat. Pangatlong stage, pagbubukas ng stop hole. Pang-apat na stage, cryo welding. Panlimang stage, pangalawang application ng CRU seal. Pang-anim na stage, pag-aayos ng secondary crack gamit ang CRIO seal. Ang inaasahang oras, kung magiging epektibo ang CRU patch, ang kabuoang trabaho ay 18 oras. Saktong-sakto para sa atin. Kung hindi ito maging epektibo, sa panahong iyon, iisipin natin ulit. Nagsusuot kami ng special cold weather gear. Special composite material na kayang makatiis hanggang 160 T-C. Pero 2 oras lang ang limit. Tara na, pumasok tayo. Pumasok kami sa loob ng tangke. Pagbukas ng pinto, bumungad ang 160 T-C na mundo. Naging puti ang paningin ko. Dahil sa mainit na hangin na nagpapalibot sa loob ng cold weather gear, nakayanan namin, ngunit ramdam ko pa rin ang lamig na dumadampi sa balat. Dito po, inilabas ni Micaela ang thermography camera. Nakita ko ang lamat isang itim na linya na may habang 45 cm at makapalang frost sa paligid. Umpisahan na natin. Kinuha ko ang CRU patch. Idinikit ko ang unang patch sa kanan ng lamat. Dumikit ang patch sa metal na kumikinang ng kulay silver. Reaction started. Kinumpirma ni Micaela sa monitor. Ang stress measurement ay bumaba. Magkano? 15% na pagbaba ng stress sa paligid ng lamat. Gumana. Sige, idikit natin sa kaliwa. Idinikit namin ang pangalawang patch. 30% na pagbaba ng stress. Hepe, tagumpay tayo. Bumuntong hininga ako. Nagsisimula pa lang, pero tagumpay ang unang stage. Ngayon, ito na ang totoo. Ihanda ang CRU seal. Nagsimula na ang aming 48 oras na misyon. Nagsimula ang trabaho. Nagpapalit kami bawat 2 oras at nagpatuloy sa trabaho sa loob ng tangke. Ako at si Katonying ang unang shift. Sina June at Benji ang pangalawa. Si Micaela ang nagbantay sa labas at nagbigay ng suporta. Sa unang 2 oras, natapos namin ni Katonying ang unang application ng CRU seal. Kumalat ang special polymer ng manipis sa lamat. Bumaba ang bilis ng pagtaas ng presyon. Narinig ang boses ni Micaela sa radio. Bumaba mula 0.05 bawat oras. Naging 0.02. Gumana, ngunit hindi pa tapos ang kalahati. Paglabas namin ng tangke, nanginginig ang buong katawan ko. Nandyan kami sa 160 T-C na kapaligiran sa loob ng 2 oras. Kahit gaano pa kagaling ang cold weather gear, may limitasyon. Ayos lang po kayo? Inabutan ako ni June ng mainit na inumin. Ayos lang. Kayo naman, buksan ninyo ang stop hole. Opo. Pumasok sina June at Benji sa tangke. Nagpahinga ako habang pinapanood ang monitor. Presyon ay 2.7. Ang haba ng lamat ay 45 cm tigil ang paglaki. Ang stress ay 70% na ng normal. Epekto ng CRU patch. Nagpapatatag ang sitwasyon. Lumipas ang 6 na oras. Tapos na ang paggawa ng stop hole. Ngayon, ang pinakamahirap na stage. Cryo welding. Isang teknolohiya na nagpapatunaw at nagdudugtong ng metal sa 160 terges C. Kakaunti lang ang kayang gumawa nito sa mundo. Si Katonying ay isa sa kanila. Katonying, handa na ba kayo? Oo, huwag kang mag-alala. 30 taon na ako dito. Kinuha niya ang special welding torch. Iba ito sa karaniwang torch, mayroon itong liquid nitrogen cooling system sa loob. Ginagawa nito ang welding at sabay-sabay na pinapalamig ang paligid upang maiwasan ang karagdagang pinsala mula sa thermal shock. Muli kaming pumasok sa tangke ni Katonying. Magsisimula na. Sinindihan ni Katonying ang torch. Tumayo ang asul na apoy. Nagsimula ang welding. Kasabay ng tunog na shh. Natutunaw ang metal at napupuno ang gap. Ngunit hindi ito madaling trabaho. Tigil muna. Sabi ko, bakit? Ang filler material ay nakakiling sa isang gilid. Hindi pare-pareho ang temperatura. Inayos ni Katonying ang torch. Ang cryogenic welding ay palaging may ganitong problema. Kahit kaunting pagkakaiba sa temperatura, lilihis ang filler material. O, sa pinakamasamang sitwasyon,
magkakaroon ng bagong lamat. Dahan-dahan at maingat, nagpatuloy ang welding. Inabot kami ng 1 na oras para punan ng 45 cm na lamat. Paglabas namin ng tangke, pagod na pagod kaming dalawa. Ha, umupo si Katunining sa sahig. Ayos lang po ba kayo? Ayos lang, nangihina lang ang paa ko. Umupo rin ako sa tabi niya. Ang buong katawan ko ay parang yelo. Ngunit nagawa namin. Tapos na ang pagsasara ng pangunahing lamat, hepe. Tumakbo si Micaela. Ang presyon? Bumaba ang presyon. Ano? Mula 2.7 naging 2.5. Epektibo ang pagsasara. Pumikit ako. Tagumpay. Dahil nasara ang pangunahing lamat, nabawasan ang gas leak at huminto ang pagtaas ng presyon. Pero hindi pa tapos. Nandyan pa rin ang secondary crack. Pero dahil na-disperse ang stress, tumigil ang paglaki nito. Pero kailangan pa rin nating asikasuhin. Tapusin natin gamit ang CRU seal. Opo, lumipas ang 12 oras. Tapos na ang CRU seal application sa secondary crack. Ang kasalukuyang presyon ay 2.3, ulat ni Micaela. At patuloy pa rin itong bumababa. Tiningnan ko ang monitor ng tangke. Lahat ng numero ay nagiging matatag. Tagumpay? Bulong ni June. Talagang nagawa ninyo, hepe. Tumango ako, ngunit masyado pang maaga para maging kampante. Huling inspection. Paliparin ulit ang drone. Minaneho ni Micaela ang drone. Niskan ng drone ang loob ng tangke. Pagkalipas ng ilang minuto, lumabas ang resulta. Temperature stability sa bahagi ng lamat, normal ang stress distribution, walang gas leak na nadetect. Huminga ako ng malalim. Ngayon, sa wakas, tapos na. Ang 48 oras na misyon ay nagawa namin. Sa sandaling iyon, tumunog ang radyo. Hepe Tan, narito ang bridge. Boses iyon ng kapitan. May tawag mula sa headquarters. Gusto raw makipag-usap ni CEO ng personal. Sige, pupunta ako dyan mamaya. Tiningnan ko ang mga miyembro ng team. Salamat sa inyong lahat. Talagang napakahusay na inyong trabaho. Ngumiti si June. Kayo po ang mas napagod, hepe. Halos hindi kayo natulog. Ikaw, natulog ka ba? Hindi rin, di ba? Nagtawanan kaming lahat. Pagod. Ngunit komportable ang pagod. Tara na. Magayos at umakyat tayo. Umakyat kami sa bridge. Inabot sa akin ng kapitan ng satellite phone. Ang CEO. Kinuha ko ang telepono. Hello? Boses iyon ni CEO Bergen. Nanginginig. Maraming salamat. Ang 32 tripulante namin ay nailigtas dahil sa inyo. Paano ko may papahayag ang pasasalamat na ito? Natahimik ako sandali. Sumagi sa isip ko ang 1 taon na ang nakalipas. Ang silid pulungan sa Oslo headquarters. Masyadong mahal ang Pilipinas. Hindi kailangan ng overdesign. Nagbago na ang panahon. Ang mga salitang iyon. At ngayon, Hepe Tan? Nandyan ba kayo? Opo, narito ako. Kami ay nag-aalala lang tungkol sa gastos at binaliwala namin ang kaligtasan. Ang resulta ay ang trahedyang ito. Basag ang boses ng CEO. Nang pumunta kayo sa Oslo para magbigay babala, dapat kaming nakinig. Kung nakinig kami noon, hindi sana nangyari ito. Dahan-dahan akong nagsalita. CEO, hindi ako pumunta rito para sa Nordic Energy. Pumunta ako para sa 32 taong sakay ng barkong iyon. Wala silang kinalaman sa desisyon ninyo. Sumakay lang sila sa barko para gawin ang kanilang trabaho. Hindi nakasagot ang CEO. Kaya ipahayag ang pasasalamat ninyo sa mga tripulante, hindi sa akin. At mula ngayon, tumigil ako. Mula ngayon, gumawa kayo ng maayos na barko. Huwag ninyong tingnan ang buhay ng tao bilang numero. Matagal na katahimikan ang bumalot. Naiintindihan ko, sabi ng CEO. Nangangako ako, naputol ang tawag. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Sumisikat na ang araw sa Arctic Ocean. 48 oras. Tapos na ang mahabang laban. Sumikat ang araw sa deck. Ang bukang liwayway sa Arctic Ocean ay isang kahanga-hangang tanawin na may pinaghalong kulay orange at purple. Sumandal ako sa railing ng deck at pinanood ang eksena. Mabigat ang buong katawan ko, ngunit kakaiba. Gumaan ang pakiramdam ko. Mula sa likod, narinig ko ang boses ni June. Tapos na ang huling pressure check. Matatag na sa 1.8. Hindi na ito tataas pa. Magaling. Tumango ako. Kumusta ang lahat? Si Katonying, medyo pagod, pero ayos lang.
Nagtitimpla ng kape si Micaela sa mess hall. Kape? Masarap iyon. Muli akong tumingin sa dagat. 48 oras. Tumpak, 47 oras at 23 minuto. Sa panahong iyon, lumaban kami sa impyerno ng Ban 162's Gracie. Hepe, narinig ko ang yabag na papalapit. Paglingon ko, nakatayo si Kapitan Ole, ang veteranong kapitan na may 30 taong karera. Ngunit ngayon, may luha sa kanyang mga mata. Maraming salamat. Hinawakan niya ang kamay ko, ang kamay ng isang magaspang ngunit marangal na tao sa dagat. Talagang maraming salamat. Nailigtas ang mga tripulante ko dahil sa inyo. Kapitan, ginawa ko lang ang trabaho ko. Hindi. Umiling ang kapitan. 30 taon akong nabuhay sa dagat. Puro barko lang ng Pilipinas ang nasakyan ko. Hindi ko kailanman naranasan ito. Tumigil siya sandali. Nang marinig kong papalitan ng kumpanya ang barko namin ng gawa sa Tsina, nag-alala ako. Pero seaman lang ako. Kailangan kong sundin ang desisyon ng management. Hindi mo kasalanan. Alam ko. Ngunit nang maubusan ng pag-asa ang 32 tripulante ko, ang mga engineer ng Pilipinas ang nagligtas sa amin. Ang mga engineer na binaliwala namin? 1 taon na ang nakakaraan? Tiningnan ako ng diretsyo ng kapitan. Bakit kayo pumunta? Binaliwala namin kayo. Masyadong mahal ang Pilipinas. Overdesign daw. Bakit kayo pumunta para tulungan ng ganoong kumpanya? Nag-isip ako sandali. Sa totoo lang, nag-alinlangan din ako. Nang tawagan ako ni Eric ng madaling araw, sumagi sa isip ko sandali. Ayan na. Tama ang sinabi ko. Ang alaala ng pagbaliwala sa Oslo. Ang pangungutya ni CFO Turgey Hals. Ang salitang labis na pag-aalala ng inhenyero. Sa sandaling iyon, nakaramdam ako ng satisfaction. Ako ang tama. Sila ang mali. Ngunit segundo lang iyon. Kapitan, dahan-dahan kong sinabi. Sa totoo lang, nagalit din ako. Kung tutuusin, hindi ko pa rin sila lubos na napapatawad. Pero, 32 tao. Sagot ko. Ang 32 tao ay hindi si CFO Turgey Hals. Sumakay lang sila sa barko para gawin ang kanilang trabaho. May pamilya sila at kailangan nilang umuwi. Tumango ang kapitan. Ang trabaho ng engineer ay magligtas ng tao. Sabi ko habang nakatingin sa dagat. Ang paggawa ng barko, ang pagdedesign ng tangke, ay para sa huli. Para magligtas ng tao. Kung makalimutan natin iyon, magiging makina lang tayo para kumita ng pera. Hinawakan ulit ng kapitan ang kamay ko. Sa loob ng 30 taon na nakilala ko sa dagat, ikaw ang pinakamahusay na tao. Nahiya ako at umiwas ng tingin. Mabigat ang inyong salita. Hindi, taos puso iyon. Sa sandaling iyon, may narinig akong boses mula sa ilalim ng deck. Hepe, may tawag mula sa headquarters. Boses iyon ni Eric Solheim. Sa communication room sa loob ng barko, ipinakita sa malaking screen ang Nordic Energy Headquarters sa Oslo. Sa screen, nakaupo sina CEO Olaf Bergen at CFO Turgey Hals. Ang silid pulungan na iyon ay kapareho noong 1 taon, ngunit iba ang atmosfera. Hepetan, unang nagbukas ng bibig ang CEO. Nanginginig ang boses niya. Una sa lahat, taos puso kami nagpapasalamat. Ang 32 tripulante namin ay ligtas dahil sa inyo. Maraming salamat, CEO. At humihingi kami ng paumanhin. Bumaba ang boses ng CEO. 1 taon na ang nakalipas. Gumawa kami ng maling desisyon. Nag-aalala lang kami sa gastos at binaliwala namin ang kaligtasan. Ang resulta ay ang aksidenteng ito. Tahimik akong nakikinig. Nang pumunta kayo sa Oslo para magbigay babala, dapat kaming nakinig. Kung nakinig kami noon, hindi sana nangyari ito. Yumuko ang CEO. Talagang humihingi kami ng paumanhin. At si CFO Turgey Hals naman ang kumilos. Namumutla ang mukha niya. May maitim na eye bag sa ilalim ng mata at wala na ang arugante niyang kilos noong 1 taon. Hepetan, nanginginig ang boses ni CFO Turgey Hals. Mali ako. Tumayo siya at yumuko ng 90 degrees sa harap ng kamera. Taos puso akong humihingi ng paumanhin. Binaliwala ko ang inyong mga salita 1 taon na ang nakalipas. Overdesign daw. Labis na pag-aalala ng inhenyero daw. Ang lahat ng salitang iyon ay nagkamali ako. Nagpatuloy siya habang nakayuko pa rin. 32% na pagbawas sa gastos. Ano ang silbi ng numerong iyon? May 32 tao na namatay sana.
48 bilyon ang naipon. Mas mahalaga ba ang pera na iyon kaysa sa buhay ng tao? Tumulo ang luha mula sa mata ni CFO Terje Halse. Numero lang ang tiningnan ko. Ang numero sa quotation, ang numero sa financial report. Ngunit nakalimutan ko na may tao sa likod ng numerong iyon. Muli siyang yumuko. Talagang humihingi ako ng paumanhin. Natahimik ang communication room. Tiningnan ko siya sandali. Ang lalaking nakita ko sa Oslo. 1 taon na ang nakalipas, wala na ba tayong katapusan sa labis na pag-aalala ng inhenyero? Sa ngayon, wala pa akong pinagsisisihan. Ang aroganteng lalaking iyon ay umiiyak ngayon habang humihingi ng paumanhin. Sa totoo lang, dapat siguro akong maging satisfied. Ayan na, tama ang sinabi ko. Ngunit kakaiba, hindi ko naramdaman iyon. Terje, dahan-dahan kong sinabi. Itaas mo ang ulo mo. Tinatanggap ko ang paumanhin mo. Maaari mo nang itaas ang ulo mo. Dahan-dahang itinaas ni CFO Terje Halse ang ulo niya. May gusto rin akong sabihin. Sabi ko. Nagalit din ako 1 taon na ang nakalipas. Sa totoo lang, sobrang galit ako. Ang 15 taong pagtutulungan ay nagtapos dahil sa numerong 32%. Humihingi ako ng paumanhin. Ngunit, huminga ako sandali at nagpatuloy. Terje, ang pagkakamali mo ay hindi ang pagkanulo sa Pilipinas. Ang pagkakamali mo ay ang pagtingin sa tao bilang numero. Ang pagtingin sa barko bilang quotation. Iyon ang pagkakamali. Tumango si CFO Terje Halse. Tama kayo. Mula ngayon, mag-iba ka ng paraan. Huwag mong kalimutan na may tao sa likod ng numero. Opo, hinding-hindi ko malilimutan. Sabi ng CEO. Hepetan, may opisyal kaming panukala. Anong panukala? Nais ng Nordic Energy na ibalik ang lahat ng order ng LNG carrier sa Manila Shipbuilders. At kasabay ng full investigation sa aksidenteng ito, plano naming magpanukala ng pagpapahigpit sa safety standards sa IMO International Maritime Organization. Lumaki ang mga mata ko. Ano? Opo. Nais naming ipanukala ang pamantayan ng Pilipinas ang overdesign ninyo, o mas tamang tawagin, ang life design bilang internasyonal na pamantayan. Pagkalipas ng 3 buwan, Geneva, Switzerland, IMO, headquarters. Hindi ko inakala na uupo ako sa lugar na ito. Sa malaking silid pulungan, nagtipon ang mga kinatawan ng mga miyembrong bansa mula sa buong mundo. USA, China, Korea, at iba't ibang bansa sa Europa. At nakatayo ako sa plataporma. Mga kagalang-galang na kinatawan, tumayo ako sa harap ng mic. Ako po si Ricardo Tan, mula sa Manila Shipbuilders ng Pilipinas. Ngayon, ipapakita ko ang panukala para sa rebisyon ng safety standard ng LNG carrier. Ang aksidente ng Northstar 3 3 buwan na ang nakakaraan ay naging balita sa buong mundo. Ang kabayaran ng cost reduction. Aral mula sa LNG carrier accident ng China. Ang 32 buhay na iniligtas ng engineer ng Pilipinas. Nagulat ang media tungkol sa aksidenteng ito. At dahil sa panukala ng Nordic Energy, sinimula ng IMO ang pagre-review ng safety standard ng LNG carrier. Ang kasalukuyang internasyonal na pamantayan ay nagbibigay ng minimum na kaligtasan. Ipinakita ko ang isang slide. Ngunit ang minimum ay hindi sapat. Sa 160 TDESC na kapaligiran, hindi pinapayagan ng kahit isang depekto. Natahimik ang silid. Ang Manila Shipbuilders ay nagpapatupad ng sariling pamantayan sa loob ng 30 taon. 5% na karagdagang nikel, 15% na karagdagang reinforcement, doble ang welding inspection. Ito ba ay overdesign? Naghintay ako sandali. Sa loob ng 30 taon, walang kahit isang malaking aksidente ang nangyari sa LNG carrier ng Pilipinas. 0. Hindi ito aksidente. Ito ay design. May bulungan sa silid. Ipinapanukala ko. Gawing internasyonal na pamantayan ng safety standard ng Pilipinas. Tataas ang gastos. Ngunit ang gastos na iyon ay para protektahan ang buhay ng tao. Nang matapos ang presentasyon, dumating ang oras ng QA. Tinaas ng kinatawan ng Korea ang kamay. Enger, Tan, ako po si Kim, mula sa shipbuilding company ng Korea. Kinabahan ako. Ang Korea at Pilipinas ay matagal nang magkaribal sa shipbuilding industry. Hindi tanong ang aking sasabihin, kundi pagpapahayag ng suporta. Ang shipbuilding industry ng Korea ay sumusuporta ng buo sa panukala ng Pilipinas. Nagulat ang silid. Nagpatuloy si kinatawan Kim. Sa totoo lang,
Magkaribal ang Korea at Pilipinas. May matinding kompetisyon kami para sa market share. Ngunit hindi ito issue ng kompetisyon. Tumayo siya mula sa upuan. Ang kaligtasan ay hindi subject ng kompetisyon. Ang kaligtasan ay dapat ibahagi. Kung ang know-how na binuo ng Pilipinas sa loob ng 30 taon ay maging internasyonal na pamantayan, magliligtas ito ng buhay ng mga mandaragat sa buong mundo. Sinusuportahan ng Korea ng buo ang panukala ng Pilipinas. Maraming salamat. Nang umupo si Kinatawan Kim, tumayo naman ang kinatawan ng Germany. Miller ng German Classification Society. Sinusuportahan din ng Germany ang panukala ng Pilipinas. At Britain. Brown ng UK Maritime Director. Sinusuportahan din ng UK. Norway. Olaf Bergen ng Nordic Energy. Siyempre, sinusuportahan namin. Kami ang unang nagpanukala nito. Nagtawanan ng silid. Ngunit ang pinaka nakakagulat ay ang pananalita ng kinatawan ng China. Wang, chairman ng China Shipbuilding Industry. Kinabahan ako. Ang China ang bansang sumakop sa market gamit ang mababang presyo. Sinusuportahan din ng China ang panukala ng Pilipinas. Ha? Nagulat ba kayo? Ngumiti si Wang. Sa totoo lang, tutol ako 3 buwan na ang nakakaraan. Kung mahigpit ang safety standard, tataas ang gastos at magiging disadvantage ito para sa shipyard ng China. Naghintay siya sandali. Ngunit nagbago ang isip ko nang makita ko ang aksidente ng Nordstar 3. Kahit manalo ka sa low price competition at makuha mo ang market, mawawala ang lahat kapag nag-aksidente. Kung mawawalan ka ng tiwala, tapos na. Tiningnan ako ni Chairman Wang. Ang Pilipinas ay nanatiling walang aksidente sa loob ng 60 taon. Hindi lang dahil sa teknolohiya, dahil inuuna ninyo ang tao. Matututo ang China. Huminga ako ng malalim. Hindi ito ang inaasahan kong resulta. Nagsimula ang voting. 47 ang yes, 0 ang no, 3 ang abstain. Ang panukala ng Pilipinas para sa internasyonal na pamantayan ng kaligtasan ay naaprubahan. Sa pagdeklara ng chairman, napuno ng palakpakan ng silid pulungan. Tumayo ako sa plataporma at pinanood ang eksena. Ang pamantayan na tinawag nilang overdesign sa Oslo, 1 taon na ang nakalipas ay naging pamantayan ng mundo ngayon. Pagkatapos ng pulong, tumayo ako sa pasilyo sa labas ng silid pulungan at tumingin sa labas ng bintana. Maaliwalas ang kalangitan ng Geneva. Hepetan? Narinig ko ang pamilyar na boses mula sa likod. Paglingon ko, nakatayo si Terje Hals. Hindi na siya CFO. Pagkatapos ng aksidente ng Nordstar 3, nagbitiw siya sa sarili. Terje, matagal na. Oo, pinanood ko ang pulong. Tumayo siya sa tabi ko. Bati po. Ang pamantayan ng Pilipinas ay naging pamantayan ng mundo. Salamat. Sandaling katahimikan. Hepetan. Unang nagbukas ng bibig si Terje. Alam ba ninyo kung ano ang ginagawa ko ngayon? Hindi. Ang narinig ko lang ay nagbitiw na kayo. Nagtatrabaho ako sa isang NGO tungkol sa maritime safety. Nagulat ba kayo? Ngumiti ng may hiya si Terje. Hindi ko rin inakala na gagawin ko ang ganitong trabaho. Ako na buong buhay na numero lang ang tiningnan. Ano ang trabaho? Tumutulong ako sa safety education ng mga shipyard sa mga developing country. China, Bangladesh, India. Lumaki ang mga mata ko. Marami pa ring lugar na isinasakripisyo ang kaligtasan para sa gastos. Dahil sa mga taong tulad ko na numero lang ang nakikita. Kaya pinupuntahan ko ang mga lugar na iyon at nagbibigay ng edukasyon. Tiningnan ako ni Terje. Dahil sa salita ninyo, Hepetan. Sabi ninyo, may tao sa likod ng numero. Ang salitang iyon ay hindi nawawala sa isip ko. Ngumiti siya. Kung narinig ko iyon 1 taon na ang nakalipas, hindi sana nangyari ang Nordstar 3 accident. Huli na, pero sisimulan ko na ngayon. Iniabot ko ang kamay ko. Maganda ang ginagawa ninyo. Kinamay ni Terje ang kamay ko. Hindi man lang tayo nagkamayan noon, hindi ba? Tandaan ninyo, hindi ko malilimutan kung gaano ako kaarogante noon. Nagtinginan kami sandali. Terje, sabi ko, ang tao ay maaring magbago. Ikaw ang nagpapatunay niyan. Namula ang gilid ng mata ni Terje. Salamat, Hepetan. Sa eroplano pa uwi, ang ulap ay parang dagat sa labas ng bintana. Sumandal ako sa upuan at pumikit. 48 oras. Pagkatapos ng pagbaliwala 1 taon na ang nakalipas, nailigtas namin sila sa loob ng 48 oras. At pagkalipas ng 3 buwan,
Ang pamantayan ng Pilipinas ay naging pamantayan ng mundo. Ang tinawag nilang overdesign ay kinilala bilang life design. Ngunit mayroon akong ibang bagay na talagang nakuha. Ang salita ng kapitan. Bakit kayo pumunta? Engineer na binaliwala. Pero bakit? Ano ang isinagot ko noon? 32 tao. Hindi sila si CFO Terje Hals. Ang trabaho ng engineer ay magligtas ng tao. Ang paggawa ng barko, ang pagdedesign ng tangke, ay para sa huli, para magligtas ng tao. Muli kong kinumpirma iyon at si Terje Hals ang pinaka-aroganting tao ay naglilibot ngayon sa mga developing country at nagbibigay ng safety education. Ang tao ay maaaring magbago, mabibigo, magsisi at muling magsisimula. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Pumasok ang eroplano sa himpapawid ng Pilipinas. Mga pasahero, malapit na po tayong dumating sa Ninoy Aquino International Airport. Ang anunsyo sa loob ng eroplano. Uuwi na ako sa lugar na nag-research ako ng LNG carrier sa loob ng 20 taon. Sa site na nagtayo ng 30 taong kasaysayan na walang aksidente. Ngumiti ako. Naiya arrival lobby. Hinihila ko ang bag ko at lumabas. Nagulat ako. Hepe, sina June, Benji, Micaela, Katonying ang mga miyembro ng team na nakipaglaban sa 48 oras. Lahat sila ay sumalubong sa akin. Ano ito? Bakit kayo nandito? Narinig namin ang resulta ng IMO at pumunta kami agad. Bati po! Inabot ni June ang isang bouquet ng bulaklak. Ang pamantayan ng mundo! Ang galing! Hoy, hindi lang ako ang gumawa niyan. Kasama ko kayo, hindi ba? Nahiya ako at iwinagayway ang kamay ko. Pero kayo po ang nagpresenta? Sabi ni Micaela habang tumatawa. Napanood ko ang video. Nang sinabi ng Korea at Sina na susuportahan nila, muntik na akong maiyak. Ako rin. Sumingit si Katonying. 20 taon akong welder. Hindi ko inakala na darating ang araw na ito. Ang pamantayan natin ay magiging pamantayan ng mundo. Tiningnan ko ang mga miyembro ng team. Dahil sa kanila. Dahil sa mga kasama na nakipaglaban sa impyerno ng 160 TC Gracie. Sige, tara na. Kinuha ko ang bag. Lilibre ko kayo ngayon. Uminom at kumain kayo ng gusto ninyo. Mabuhay si Hepe. Nagpalakpakan ng mga miyembro ng team. Magkasama kaming umalis sa airport. Maaliwalas ang kalangitan ng Pilipinas. Pagkalipas ng 6 na buwan, Batangas Shipyard. Pinagmamasdan ko ang LNG carrier na bagong ginagawa. Barko na muling in order ng Nordic Energy. Ang bagong internasyonal na pamantayan ay ilalapat na sa barkong ito. Ngayong ang pamantayan ng Pilipinas ay naging internasyonal na pamantayan, sabi ni Eric Solheim na tumayo sa tabi ko. Nanatili siya sa Nordic Energy at naging safety executive. Ang lahat ng LNG carrier sa buong mundo ay gagawin base sa pamantayang ito, tama po? Oo, tumango ako. Eric, noong tumawag ka sa akin, nang madaling araw 1 taon na ang nakakaraan, ano ang naramdaman mo? Gusto kong mamatay. Nahihiya ako. Naalala mo ba noong humingi ako ng paumanhin sa iyo sa Batangas 1 taon na ang nakakaraan? Talagang nakakahiya. Naiintindihan ko. Pero nang mag-aksidente, ikaw lang ang kaya kong tawagan, Hepetan. Dahil kayo lang ang makakalutas sa problemang iyon sa mundo. Tiningnan ako ni Eric. Pero maraming salamat po sa pagpunta ninyo. Sa totoo lang, inakala ko na tatanggihan ninyo kami. Eric, hinawakan ko ang balikat niya. Ang trabaho ng engineer ay magligtas ng tao. Iyon lang. Tumango si Eric. Gusto ko ring maging tulad niyan. Kaya mo iyan. Kung magsisikap ka, muli kong tiningnan ng dock. Ang dambuhalang katawan na may habang 300 metro. Kapag natapos ang barkong ito, maglalayag ito sa Arctic Ocean. At ang mga mandaragat na sasakay dito ay maglalayag ng may kapayapaan ng loob. Dahil barko ito nagawa ng Pilipinas. Dahil gawa ito sa pinakamahusay na safety standard sa mundo. Ngumiti ako. Ito ang fulfillment ng isang engineer. Ito ang kwento ng 48 oras. Ang Norway, na binaliwala ang Pilipinas at sinabing masyadong mahal, ay lumuhod sa pagsisisi sa loob ng 48 oras. At ang pamantayan ng Pilipinas, na tinawag nilang overdesign, ay naging pamantayan ng mundo. Sa kwentong ito, isa lang ang gusto kong sabihin. Ang tunay na halaga ay hindi nasusukat ng numero. 32% na pagbawas sa gastos. Sa likod ng numerong iyon, may 32 buhay.
48 bilyon na naipon. Ang buhay ng tao ay mas mahalaga kaysa sa pera na iyon. Ang overdesign ng Pilipinas ay, sa totoo, life design. Ang rason kung bakit 30 taon kaming walang kahit isang aksidente. Hindi iyon aksidente, kundi design. Design na inuuna ang tao. Iyon ang tunay na competitiveness ng shipbuilding industry ng Pilipinas. Sana lahat kayo ay mag-apply ng life design sa inyong sari-sariling lugar. Ang pag-una sa tao kaysa sa numero. Iyan ang tunay na professionalism. Ito ang kwento ng Norway na nagkanulo sa Pilipinas at lumuhod sa pagsisisi sa loob ng 48 oras. Ang 32% na pagbawas sa gastos ay nagbanta sa 32 buhay. At ang pamantayan ng Pilipinas na tinawag nilang overdesign ay sa huli naging pamantayan ng mundo. Ang barko na ginagawa namin ay hindi lang bakal. Ito ay lifeline na sinasakyan ng ama ng isang tao, ng asawa ng isang tao. Manila Shipbuilders, 30 taon na walang aksidente. Hindi iyon aksidente, kundi design. Kung natouch kayo sa kwentong ito, pakisuyo, ibahagi ninyo sa mga kaibigan ninyo. Ang maliit na pride ay nagiging malaking lakas. Mag-subscribe at mag-iwan ng like. Maraming salamat!